kaluluwa ni Tubero Tatay at ni Peter siya at ganoon din ang pagaling ni Ana. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ngayon ay sisindihan na natin ang pangalawang kandila, muling sisindihan ang unang kandila itong season ng Advento. Dakilang Ama, sa pasisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Advento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sikasig na umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong Panginoon. Mga kapatid, bilang paghahanda natin sa dakilang pagdiriwang ng isang ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan na gawa sa Diyos at maging sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na gawa ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Gawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Huwag mong ipahintulot na maging handa ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang katulungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ang Jerusalem na muling magsaya sapagkat pauuwi ng Diyos ang kanyang mga anak. Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito rin dapat ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Pakinggan mo natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Joel. Jerusalem, tumarin mo na ang lambong ng panluksa. Isuot mo ang walang hanggang paningin ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at ipupang mo sa iyong ulo ang korona ng kalakihan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin ng mapayapa ang bunga ng katwiran at karangalan ng pag-ibig ng Diyos. Jerusalem, tumibig ka at umakyat sa mataas na buhay. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang
Nang linapit tayo ng Diyos at sa siyon ay ibalik. Ang nangyayari kasaysayan ay parang isang panahon. Lahat tayo ay natuwa, masasaya at sinabi. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay nakita ang British. Nakita ang masasabi, ang sira gumawa. Kaya naman kayo ngayon, lalakan ng kawasan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Kung paano ang manulan hanggang mga delimados, ang sarili kaya namin, kami doon ay iba. Silang mga natutugin, pinatalim ng may iba. Kaya ano na magpalit, masasaya at iba. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Yung mga nagsihayo ang dalagin na nananapos, ay aawit na dalaw, dalayan ang babalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Pilipos na pagkaroon ng malinis na kalooban at walang makiktasang uli hanggang sa pagdating ni Kristo. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagayakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganan ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula na hindi nyo tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang bulusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlang din ang pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Dinadalangin ko sa Diyos na magtibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapigin ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangian kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daanan ko ang nariyan na tuwirin ihanda sa kanya, pagtubos niya ay makikita. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ikalabing-limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea,
si Herodes ang tetrarca sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lubuin ng Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarca sa Abilinia, sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapinunong saserdote noon. Nang panahon iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya nilipot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at ng Arab. Pagsisihan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilan, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tubiran ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang lipo-lipo at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ang lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Nasa dalawang linggo na tayo ng ating paghahanda sa 4 na linggong tinatawag nating Advent, kung saan sinasabisa, sinisimbolo ng 4 na kandila na ito ang lahat ng uri ng ating paghahanda. O isa pa ang unang linggo na kung saan ay unang inilawan ang kandila ng pag-asa. At ngayon naman ang kandila ng kapayapaan. Sa susunod na linggo, kakaibang kulay pink, walang political tone yan. Nagkataon lamang pink, pero masaya yan. Don't miss the third Sunday of Advent, kasi yan yung linggo ng galak. At next week, bawal pumasok sa St. Joseph na nakasimano. Kasi galak, dapat lahat ng aatin ng misa nakangiti. Kung pwede, lagpas dito sa tenga, kaliwang kanan ang ating ngiti. And then yung fourth Sunday, balik ulit sa purple, ay ang linggo ng pag-ibig. Yung mga sawi sa pag-ibig, may surprises din ng mga ating Panginoon. Huling buksan ng puso. Sa ikalawang araw o linggo ng Advento, nandito rin yung imahe ni San Juan Bautista na inihaharap sa atin ng Diyos sa ating Ebanghelyo. At anong tawag ni panawagan ni San Juan Bautista? Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At kung ano man yung nagiging sagabal sa muling pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay upang lalong maging galak at karapat-dapat tayo sa muling pagsilang ng ating Diyos, bilang pagkatanda natin, tinatawagan tayo ng Juan Bautista. Tuwirin ang anumang uri ng baluktot sa ating buhay. Kung ano man yung mga negative thoughts na meron tayo, yung mga sama ng loob sa loob ng ating puso, mga hinanakit na hanggang ngayon ay hindi natin makalimutan, tinatawagan tayo. I-set aside na natin, sabi nga, kahit na hindi tayo artista, move on. Move on. Para na sa ganon, hindi tayo na lulubak. No? Kasi hanggang nandyan yung hinanakit, hanggang nandyan yung sakit na nararamdaman natin, dulot ng mga pag-iiganti ng ating mga kaaway, yung mga tao na hindi natin na-please. Sinasabi sa atin ni Juan Bautista, put that aside. Forgive and forgive. Marami nga nakapagpatawad, pero pag nakikita pa rin nila yung tao nagdulot sa kanila ng sama ng loob, talagang nanginginig sila pa rin sa galit. That means they have not forgotten. Lalo na kapag nandito yung umutang sa inyo, ang tagal-tagal na hindi nagbabayad, talagang
yung inyong wallet. Kasi doon yung dinukot, yung inutang, hindi na naibalik doon sa pitak yun o doon sa maliwagong bag na dapat na hindi nabawalan ng pera. Pero may sikreto na ibibigay sa atin ng ating Panginoon sa araw nito. Gayun din, kasama sa panibagong buhay natin, yung mga bad habits natin sa behaviors. Yung bang ang sama-sama ng loob mo na pinagkakalat dito sa buong St. Joseph na hindi naman totoo. Ang sama-sama ng loob mo kasi pinagkakalat dito kahit saan sa mga kanabo, sa mga NPR, na gano'n na natidinig mo at sinasabing, ang ganda-ganda mo daw. Totoo ba? Fake news. Bad habits, bad behaviors. And lastly, yun nga, unable to reconcile with the past. Sabi nga, move on. But more than just yung pagbabago ng ating buhay, yung to strengthen, yung nakagin, kung ano man yung iba-iba, lumalalim na ng lumalalim yung sama ng ating loob, tambakan na yan para sa pagtakot ninyo hindi kayo maluluwa. But more than this, I would like to call your attention to sa pangalawang kandila, which is very timely, na because of the pandemic, halos ang hirap matulog ng maingay kasi nangangamba tayo. More than just the virus, but iba't ibang uri ng virus ang ating nararanasan sa dali ng ating buhay. And I would like to give as a form of comfort and consolation. When you have time, pagkatapos ang isang ito, kunin ninyo yung awit na ito sa YouTube, sabayan ninyo after I have explained to you the significance and the importance ng mahiwagang awit na ito that can probably give us comfort and consolation during this time of the pandemic. Ano yung awit na ito? Mahiwagang awit na ito. At connected ito to sa second candle natin, which is the candle of Kapayapaan. Yung awit ni St. Francis of Assisi, make me a channel of your peace. A prayer of St. Francis, which goes this way. So we come in English, make me a channel of your peace. Yung importante dito, that I would like to give importance is yung inner peace. Na kahit na anong pinagdadaanan ninyo sa buhay, hindi kayo mayayanig, hindi kayo matutulba, magpapatuloy ang dali ng inyong buhay. Bakit? Because there is this inner peace in us. But only if we are able to do the following. And this is what the Song of St. Francis tells us to do. Sabi niya, where there is hatred, let me bring you love. Hindi mo tatapatan ng another hatred. But tatapatan mo yung hatred para matunaw yung hatred, yung pagkamti, pagkagalit ng pag-ibig. Let me bring your love. Not tooth against tooth. Kasi pag yan ng tooth against tooth, pareho kayong bungi. Pag eye for an eye, pareho kayong bulag. Hayaan mo siyang mabulag, ikaw na nakakapit. Hayaan mo siyang bungi, ikaw big smile. Where there is injury, kapag ikaw ay sinaktan, pardon, patawad. Because you cannot just endure another person. Magkakasakit na lang kayo ng loob. And this is where I admire yung mga tao na kapag salita na salita yung kanilang asawa, sige, tapos na, gusto mo nang kumain, gusto mo na magpahinga, hindi mo siya sasabayan dito. Bakit? Where there is injury, your partner. Hindi masama ang minsan magduda, lalo na doon sa ilan sa atin na nawala ng mahal na sa buhay itong panahon ng pandemic. At sometimes you question God na ikaw pa naman, lagi kang Francis sa St. Joseph, tapos all your prayers, ang laki ng abuli mo sa simbahan, tapos kinuha ng Diyos ang iyong mahal sa buhay. What is that? No. Mas lalo dapat maging manalig tayo sa ating Diyos.
Because everything happens for a reason. Everything happens for a reason. That person might have been taken by God because it is time to go. Tapos na yung kanyang mission dito sa mundo. And the Lord has been wanting this person to return. Kasi una sa lahat, anak siya ng Diyos. Pangalawa, kapatid siya ni Kristo. Pahiram lang ng Diyos ang buhay natin dito sa mundo. And we cannot complain, but just do the best that we can to enjoy the comfort of His Word. Added to this, where there is despair in life, let me bring hope. Doon sa mga nawawalan ng pag-asa, sana magsilbi tayo ng pag-asa nila. Na hindi natin dagdagan ang kanilang pagdurusa, pero iakapon natin sila, hahamunin natin sila, at tutulungan natin sila na sila ay makaakyat in this moment of despair. Doon sa halos hindi na makakita ng ilaw, sa bigat ng kanilang pinagdadaanan sa buhay, magsilbi sana tayong ilaw sa kanila. At doon sa nalulugmok na sa lungkot, bigyan natin sila ng bagong pagkas. Kaya ang importante next Sunday, yung pink na candle na yun. Kasi makakadama tayo ng ibang uri ng galak that none of this world can give to us. So don't waste that opportunity. But already now you have the opportunity. And I pray to God na pagkatapos ng misang ito, uuwi tayong lahat with an inner peace that comes from the Lord. Sabi nga, i-own mo na. O pero huwag nang papauwi ng kandila kasi sisindin mo kayo ng yan. But you can light your own candle at home every night. You can light now 2 candles, the candle of hope and the candle of peace. And then you pray to the Lord during this week. And join the rest of the week, lighting the 3rd and the 4th candle. It is in pardoning that we are pardoned. Kung makakapagpatawad ka, rest assured, matututo din magpatawad ng taong naka-away. Sabi nga, you cannot give, but you cannot receive what you do not give. Tama kayo. So whatever it is, alam mo na yun. Hindi mo maibibigay yung bagay na wala sa iyo. Ayun, you cannot give what you do not. Basta yun lang. Okay, it is, and in giving of ourselves that we receive, that the more that you give, the more that you receive. At huwag matatakot kapag it is time for us to go, because it is the start of eternity. So pagkatapos ng misa natin, when you have time, i-download niyo sa YouTube yung prayer of St. Francis of Assisi. Then you know the importance and the meaning of this song. Especially now that we have lighted the Advent candle of peace. May we have inner peace that comes from the Lord. Magsindi na tayong lahat, sabay-sabay natin kaya ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Upang tayo kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpakumbaba tayo manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami.
hirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang ang Panginoon kami. Para sa mga yumaw naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang ang Panginoon kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang ang Panginoon kami. Diyos ang naming nasa langit, patagin mo ang aming kalooban, mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kami nananabig at naghihintay sa pagdating ni Jesucristo, anak mo at ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin mga kapatid upang ating paghahain ay kalugod ng Diyos ang mga mapangyarihan sa lahat. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming mabang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapagsamahan niya kaming matapat. Siya'y nakikindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay kuskusan ng tiningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya ngayon kaisa ng mga anghel na nagsisikawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami napulungi sa iyong kadakitan. Amen.
hinati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin namin mo iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco at aming Papa at ni Stephen na aming obispo at ng Dalang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingkapan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwag naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon si Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpang sa walang hanggan.
palataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong daloob. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon Kristo ay namin ng mga sulitin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Parish announcement. There will be a second collection today. The total amount collected will support the church building and development projects of the diocese. Second, the Synod 2021 to 2023 Hong Kong Diocese Consultation Case English briefing session will be held today from 2 to 4 p.m. in the covered car park. Our Bishop Joseph Howe will host the briefing. All parishioners are welcome to join. Next, there will be a memorial mass on Tuesday, December 7 at 8 p.m., which will be offered for the souls. You may bring photos of departed family members and display them on the altar. This will be a regular memorial mass which will be held on the first Tuesday of each month. Next, in anticipation for Christmas, we are celebrating Simbang Gabi this year. A 9-day devotion masses will be held from December 15 to 23 at 9 p.m. And lastly, the community choir are having a Christmas carol at the open area car park near the lower hall. Setting up the stage at the side of the lower hall, the Christmas carol will start from 9 a.m. to 11 a.m. and 12 noon to 5 p.m. Thank you. Before we go, nais kong i-encourage ang lahat, lalo na mga Filipino migrants dito sa Hong Kong, to attend yung 2 o'clock Synod consultation. Yun yung bagay by which the Pope can reach the Filipino migrants. We have so many needs, spiritual needs, family needs, financial needs, that we need the Pope to know, so that the Pope can address yung mga kinakailangan natin, lalo na ang mga Filipino migrants spread all over the world. So, kindly spare some time just for today, together with Bishop na i-briefing kayo tungkol sa consultation ng mga obispo that is on behalf of the Pope. Because yung lahat ng lilipunin mga suggestions, mga needs ninyo, recommendations, lahat ng ito ay pararating sa ating Santo Papa so that the Pope can address your needs, material or spiritual needs. So I would really encourage you to please set aside some time immediately after this Mass, dyan sa baba, sa covered garage natin, to be with Bishop so that Bishop can take down notes of what your needs are. So please do spare some time just for this happening. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo po kayo habang iginagawan ang pagkawaswas. Ama namin mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ang loob mo at pakundangan sa iyong pangako, marapatin mong tingin ang kahilingan ng tanang dumadalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ng pag-ibig ng Diyos na mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. So my dear brothers and sisters, so the Mass finished, like I think Father John already said. So the Pope gave us a synod for the 3 years meetings. There is a preparation about the synod for all the bishops' meetings in the whole world. So the Bishop Joseph is in the Kawakapar. When this Mass finished, so please to go to the Kawakapar for this talk. The Bishop are going to give us this talk. So when the Mass finished, please feel free. And yeah, thank you very much. And God bless.
Anoy